Sa dalampasigan ng Bataan, iluluwal pa lang ang isa pang nilalang sa dagat. Tuwing Oktubre hanggang Enero, bumabalik ang mga pawikan kung saan sila ipinanganak. Pero sa pagkakataong ito, sila naman ang mangingitlog. Kaya ng isang pawikan na maglabas ng halos 100 itlog. Pero dahil hindi tiyak ang kaligtasan ng mga itlog dito, ilang organisasyon na ang nagmalasakit na dalhin ito sa mas ligtas na hatching ground. Sa Legazpi City, Albay, kamakailan ay may nasagibring mga itlog ng leatherback sea turtle. Mismo ang kawani ng Philippine Navy ang naglagay ng bakod sa hatching area nito at naglagay pa ng CCTV camera sa paligid para pasiguradong ligtas ang mga itlog at hindi mananakaw. Isa na kasing critically endangered species ang mga leatherback turtles o nanganganib ng maubos sa loob ng 10 taon. Ang grupo ni Manolo ng Bantay Pawikan ng Morong Bataan, ganito rin ang layunin, ang bantayan ang mga itlog hanggang mapisa at masiguradong makakabalik ito sa karagatan. Dito halos 50 pawikan na lang yearly ang umiitlog dito sa amin ngayon. Samantalang ikumpara mo na ako'y bata, daan-daan pawikan ang umaahon dito noon. 1 hanggang 2 buwan din ang bibilangin bago ma-hatch ang mga itlog sa ilalim ng buhangin at maswerte kaming masaksihan ang paglabas ng mga munting pawikan. Sa liit nila, sino mag-aakala na pwedeng tumanda ang isang pawikan hanggang 100 taon? Dapat immediate ang release ito at once. Dahil ang hatchling ay hindi kumakain ng 3 araw yan. Ang kanyang food source lang ay nandun sa puson niya o pusod. Ang gagawin lang ng hatchling ay lumangoy at umabot doon sa major current para magpapaagos na lang siya. At yun ang mga tinatawag na lost shear. Di alam ng mga dalubhasa kung saan papunta yung mga hatchling. Ayon sa mga eksperto, sa 1,000 pawikan, 1 lang ang umaabot sa adulthood. Maraming panganib at predator ang naghihintay sa kanya sa karagatan.